Paano kung para mapasan mo ang responsibilidad sa pamilya, kailangan mong buhatin ang bagahe ng iba? Paano kung sa bawat buhat at pasan, di mo pa rin alam ang iyong kahihinatnan? Magpapatuloy ba o susuko ka lang? Pag-usapan natin yan. Ako po si Win Gatchalian at welcome sa For the Win, ang panalong-panalong podcast para sa mga lumalaban, bumabangon at siyempre mga nagwawagi. Some people chase fame, but sometimes fame finds the story that deserves to be heard. Our guest was once known only by the people he worked with. Siya si Boy Buhat, porter sa Divisoria, buhat dito, buhat doon, para sa pamilya. Hanggang isang simpleng video nagbukas ng bagong pinto. Nag-viral siya, nakilala. Hindi lang mukha niya ang nakita ng mga tao, kundi ang kanyang kwento, ang puso niya at ang lakas ng loob na meron siya. Mga ka-win-win, let's welcome Christian T. Christian, Yes, maraming salamat sa pagdalo dito sa For the Win podcast. Thank you po sa At maraming salamat na alam ko galing ka pa yata sa Nueva Ecija. Yes, No? po. At dumiretso ka na dito. Yes, po, sir. Maraming salamat. Welcome po. Christian, nalaman ko na ikaw ay pinanganak sa Naga Yes, City. po. So paano ka naman napadpad sa Maynila? Isang batang musmus lang po na nakapag-aral hanggang grade 2 sa Naga po sa Bicol po. So, sa hirap po ng buhay, yung mama ko po ay nag-decide na lumipat kami ng Manila at tumira po sa lola ko para makapagsaparan po. So, hindi ko rin po alam kasi nung bata pa po ako na mas mahirap pala ang buhay dito at talagang hindi po rin po madali. So mas mahirap pala ang buhay dito. Opo, pero depende rin po talaga sa nakasanayan mo kung gaano ka talaga ano po. So nung napunta po kami dito, tumira po kami sa lola ko. So dito na po ako nakapagtapos ng elementary po. So nung kabataan ko po, sa hirap din ng buhay kung bakit po ako nahinto sa pag-aaral. Sa hirap po ng buhay, natuto po akong dumiskarte sa buhay. Yung mama ko po kasi ay nagtitinda-tinda. So siya po yung namimili. Sa Divisoria to? Siya po yung namimili sa Divisoria. And then ako po yung siya po yung nag-repack ng mga paninda. And ako po yung naglalako-lako sa mga tindahan, sa mga mall para lang mabenta ko yung mga produkto, yung mga mani, gano'n. Mga paninda po ni mama. So sa hirap ng buhay, natuto akong kumita ng pera, dumiskarte po. Kwento mo naman sa amin yung trabaho mo na taga-buhat, no? Dahil ito ang masasabi ko kakaiba tungkol sa iyo no? At kakaiba to sa trabaho ng mga ibang kasing edad mo na yung mga ibang kasing edad mo naglalaro o nag-aaral sa kolehiyo pero ikaw nagtatrabaho ka na. So kwento mo naman sa amin yung trabaho mo. Yes, yun nga po sir, sa hirap po ng buhay talaga dati na hindi ko rin po ikakaila. Naging palaboy din ako dati, natutong malimos. Pero thankful ako kay God dahil na kahit na naging palaboy ako, hindi niya ako pinabayaan, hindi niya ako pinasama sa masamang loob, sa masamang gawain. So natuto ako malimos dati, nagkaroon ako ng 2 kaibigan. So nanlilimos kami dati. Naglilimos kayo? Yes po, nanggagaling po Saan kayo? Sa Maynila? Sa Divisoria po. Baka nakita na kita doon. Pag tumunta ako sa Senado, nakikita, baka ikaw yung naglilinis ng... Di Diba, ba, meron nagagaling mga naglilinis lang po. ng ano, di ba? Ng bintana. Pero sa panglilimos po. Nagmamalimos, di ba? So yun nga po, yung thankful naman ako sa 2 kong naging kaibigan dahil di sila gumagawa ng masama like yung mga ibang kabataan kasi nagnanakaw, nag-solve para mga ganun po. So silang 2 yung naging nagturo sa akin na gumawa ng mabuti. So sila po ang naging dahilan kung bakit natutunan ko yung buhat dahil sila po yung nagsama sa akin sa Divisoria. So sinabi nila sa akin na nagbubuhat-buhat kami dito. Pwede ka rin magbuhat-buhat dito. So isang araw sinama nila ako doon sa pagbubuhat-buhat na yun. Naisip ko sa sarili ko nung sa isang araw kasi kumita ako agad ng 500 po yata. So naisip ko Sa pagbubuhat. So naisip ko, huwag na kaya ako malimos, magbuhat na lang ako kasi mas nakikita ko na mas tama at mas marangal to. Mas kumikita ko ng pera sa malinis na paraan. Tama naman yun dahil trabaho rin yun Yes, diba? po. Yung nagmamalimos parang, siyempre parang walang trabaho, Yes, po, nagmamakaawa ka. sorry. Yes, Ito, mahirap man, pero trabaho rin. Kailangan Diba? magsimikap. So, ito tanong na literal, anong kaya mong buhatin? Yung by kilo po ba? By kilo? By Siguro kilo? nakakabuhat na po siguro ng mga
to 10 kilos 8 to 10 kilos kaya Sobra-sobra po. mabuhatin. Di ko rin po kasi alam natatansya minsan. Kasi kapag sobrang bigat na nung binubuhat ko, hindi ko na siya iniinde. Siyempre, pag nagbubuhat po ka na mabibigat, hindi ko siya pwedeng ilapag. Kasi once na nilapag mo isang mabigat na bagay, hindi mo na siya mabubuhat ulit. Kasi nga, masakit na po. So, dire-diretso. Dire-diretso po talaga ako pag Dire-diretso. nagbubuhat. Kasi pag nahihirapan po ako, iniisip ko lang sa sarili ko na kailangan mo patuloy. Tuloy-tuloy lang para sa pangarap sa pagkatsaga. Dahil hindi ka uusad kung hindi mo ipagpapatuloy yung ginagawa mo. Ano naman laman nitong binubuhat mo? Ano ito, mga pagkain, Pagkain mga po, mga furniture? prutas, mga souvenir po, yung mga mug. Yung po, Yung mga binibenta sa Divisoria. mga souvenir po, minsan po mga artificial flower, mga grass, kung ano po yung mga paninda. Usually, pag mga Burmans, mga Christmas tree, Christmas decors, Christmas light po yung mga binubuhat ko po. Well, Christian, nakita ko na batak ka sa pagbubuhat. Ano naman ang pinaka mabigat na binubuhat mo ngayon sa buhay? Sa buhay po yung parang pamilya ko kasi oras ko po. Kasi yung oras ko sa pamilya, hindi ko masyadong naitutuon, hindi ko masyadong nabibigyan yung oras sa pamilya ko. So sinasabi ko sa pamilya ko na kailangan ko itong gawin para sa inyo, para sa pangarap ko po, para sa inyo. So kailangan ko talaga magsumikap at magtyaga po para sa kanila. At sabi, may pamilya ka na, no? Nakwento mo Yes. kanina sa akin, so off-cam, na meron ka ng anak, Yes po. no? Meron ka 8 ng months na po. girlfriend. Yes no? po, sir. So, di lang pamilya mo na kapatid mo, kundi may sarili ka ng pamilya. Yes po, no? sir. So, gaano ka, ito ba ay kasama sa mga binubuhat mo ngayon? Yes po. Actually, yun po yung nagiging inspirasyon ko sa buhay na mas magpatuloy at mas kailangan ko pang galingan. Dahil gusto ko makita ko sa inaarap na makita yung anak ko yung ginagawa ko na mas nakikita ko na nabibilip siya sa ginagawa ko na ito pala yung dati kong tatay na dating nagsusumikap na hirapan sa buhay. So, ginawa niya yung lahat para sa akin. Meron bang pagkakataon na tinatanong mo sarili mo na itong binubuhat mo, napakabigat na responsibilidad at hindi ko kaya? Yes po. Meron ka bang panahon na nagduda ka sa sarili mo? Yes po, actually parang may mga araw-araw din siguro sinasabi ko sa sarili ko na hindi ko kaya to, ba't pa ako nagbubuhat, nahirapan na ako. So sinasabi ko talaga sa sarili ko na kailangan mo magsumikap, magsipag at saka tiwala sa sarili dahil kung hanggat alam mo tama yung ginagawa mo, ipagpatuloy mo lang po para sa pangarap mo. Ilang taong ka na? Na 20 po, 20 na po ngayon, may 28. Batang-bata ka pa. Actually, sa totoo lang, ang 20 ay parang nag-uumpisa pa lang sa Yes buhay po. yan eh. No? Pero sa'yo, Dami na natutunan, dami ng mabigat na yung pinagdaanan sa binubuhat buhay. mo, mabigat na yung responsibilidad mo, mas bumigat pa ngayon dahil mayroon kang pamilya. Yes po. Tama? So ano yung nararamdaman mo na literal tsaka figuratively meron kang mabigat na binubuhat? Binubuhat ko siguro yung pagiging isang tatay talaga, pagiging isang responsableng ama na kailangan mo mas tumayo sa sarili mo mga paa at hindi umaasa sa magulang mo. Dahil di mo makikilala yung isang sarili mong ikaw kung hindi ka tatayo sa sarili mong paa at hindi ka kikilos. Ngayon na, sabi ko nga, napakabata mo pa, 20 years old. Marami akong 20 years old na nakilala na Yes, most certainly. ngayon ay umaasa pa sa pamilya nila. Opo. Diba? Dahil nag-aaral sila sa college, nag-aaral sila sa kolehiyo. Iba Yes. naman, gumigimik. Yes, Diba? most Kasi certainly. mayroon Yes po. naman silang mga Kaibigan, magulang na ganun. nagbibigay Opo. ng allowance. Pero sa'yo, may nagbibigay ba allowance sa'yo? Wala po, sarili ko lang talaga. Sobrang thankful ko rin kasi talagang hindi ako mahilig sa pakikipagkaibigan. So, hindi po talaga, masyado din na minsan mahihain. So, talagang sipag at syaga ko po talaga. Ngayon, ikaw ang breadwinner. Diba? Ikaw ang kumikita para Opo, sa pamilya ko. pamilya. Pati ba sa mga Pabili ko sa lolo at lola. sa lolo at lola mo? Actually, hindi naman po masyado mabigat kasi tinutulong ko lang sa kanila is pagkain po. So, yung pag-uwi ako galing sa pagbubuhat, bumibili ako ng ulam, and then kakain kami, pahinga, and then yung mga tinutulong ko sa bahay namin, pagkikilos lang po, and then pagbabayad sa tubig. Usually, 100 lang naman po yun kasi kada igib namin, nagbabayad po kami ng 100. Meron ka bang mga panahon na yung hinaing mo o daing mo hindi mo masabi sa iba? O paano mo linalabas itong mga bigat na binubuhat mo? Yung mga nararamdaman mo? Nararamdaman ko sa buhay. Siguro yung parang puot at galit na lang din po. Kasi syempre lumaki po ako na walang akong tunay na ama. Lately ko lang nalaman na yung tunay ko ama, hindi ko pala siya nakakasama. So kailangan ko rin talagang tanggapin at kailangan natin magpatawad at umunawa sa buhay. Dahil mas mahirapan kung kumilos sa buhay kung isipin mo yung mga stress at problema mo sa buhay. Sabi nga nila, ituloy mo lang yung ginagawa mo, maging masaya ka lang at enjoy mo lang yung buhay mo. The way na hindi mo na alam na yung blessings mo na yung mismo yung
darating sa iyo at ikukunin mo. Paano mo naman linalabas yung mga... Kasi bata ka pa, daming challenges na eh. Dami ng hamon sa buhay mo. Pati pamilya mo, di ba? Na meron ding sariling hamon. No? Paano mo linalabas yan? Paano mo ini-express itong mga hinaing na nararamdaman mo o hinaing na nakukuha mo? Paano mo i-express siya? Meron ka bang kaibigan na kinakausap? Meron ka bang... Wala, para ako talaga yung sarili ko na... So, sarili mo lang talaga? Opo, tapos nag-share lang po ako ng mga problema sa partner ko. Sa partner mo, pinag-uusapan nyo? Pinag-uusapan namin kung paano namin mapalalampasan yung problema at pagsubok. Kasi talagang problema sa amin talaga yung pera. So, kaya ako ginagawa to, lumalayo ako sa kanila para makapag-ipon ng pera. So, actually, kaya po ako nagbubuhat-buhat talaga para po sa binyag ng aking baby. So, sa partner mo sinasabi? Yes po. At least naman, meron kang outlet, meron kang pinagsasabihan dahil mahirap naman kung pasanin mo na lahat tapos wala ka pang makausap, di ba? Ano ba ang mga pangarap mo para sa sarili mo at sa pamilya mo? Meron ka bang pangarap para sa sarili mo? Sa ngayon, pangarap ko po talaga maging isang reporter and umangat sa buhay para makatulong sa aking Diyan pamilya. ka nakilala bilang reporter. At makatulong din sa ibang tao. Ako, nakita ko personally yung yung Facebook reporting mo. Kasi sumikat ka doon, lumalabas talagang dati nagbo-vlog din po ako habang nagbubuhat sa Divisoria. Kasi before ako mag-viral, before ako makilala ng ibang tao, talagang nagbo-vlog ako. So sinasabi ng ibang tao na huwag ka na mag-vlog, huwag mo na ipagpatuloy, hindi ka dyan, wala ka marating sa buhay. Marami nagda-down sa akin, marami nagmamalit, pero ginagawa ko silang inspirasyon sa buhay at mas lalo ko pang ginagalingan at sabi ko, tuloy-tuloy mo lang yan, hayaan mo sila, huwag mo sila mapansin, dahil end of the day, ikaw pa rin yung mag-aani ng ginagawa mo. So itong naging reporter ka, di ba? Na parang napansin ka ng isang Hindi ko rin reporter. po kasi talaga alam ko paano siya nangyari kasi isang normal na araw din para sa akin. So nagbubuhat-buhat ako and then nakita ko si Sir Jesse. Nangako sa ginagawa niya sa pakikipag-communicate, pakikipag-usap sa ibang tao. So sabi ko, patagal ko sa pangarap, what if i-open ko ulit para sa sarili ko. So, Pero bago mo siya nakilala, bubuhat-buhat, nagbablog. nagbablog ka na. Opo, nagbablog na talaga ako. Actually, ng mga followers ko lang po, nasa 2,000 lang yung mga viewers ko, 500. Dumating na sa 1,000 viewers ko, tuwang-tuwa na po ako, achievement na yun para sa akin. Ngayon na meron kang sumikat ka, mas marami na bang Mas dumadami na po yung viewers, mas dumami yung followers ko. Sa sobrang thankful ko kay God na kahit na sobrang dami kong kasalanan, sobrang dami kong pagkukulang sa Kanya, she stay blessed pa rin para sa akin. Kumikita ka na ba ngayon sa vlog mo? Actually, hindi pa naman Hindi po. pa? Siguro stars pa lang po. So, Siguro in the tuloy-tuloy lang future, po, pwede maging di ko sarili talaga mong iniisip. negosyo yan, di ba? In-enjoy ko lang yung ginagawa kong pag-vlog dahil masaya naman po ako sa ginagawa ko. Sabi nga ni Kuya Jesse, hindi kaya yaman sa pagiging reporter, sir. Pero sabi ko, okay lang po kahit hindi ako yumaman, basta masaya ako sa ginagawa ko at nag-i-enjoy ako at alam kong tama yung ginagawa ko. Yung ngayon nung na-discover kasi reporting, ngayon yun ang gusto mong, yun ba ang pangarap mo para sa sarili mo? Paano mo ano bang ginagawa mo para makamit mo itong pangarap mo na maging reporter? Sa ngayon po talaga nag-report pa rin ako, kikipag-communicate sa ibang tao. Nagtatanong ako kung ano yung request ng mga viewers ko. Halimbawa, nagtatanong sila, yung presyo ng mga bilihin sa Divisoria, report mo. So, nung mga nakaraang buwan, nag-report ako ng mga tao. Tinanong ako magkano yung bilihin, dahil nga po bare months, magkano yung mga bilihin ng presyo ng gulay, prutas. So, talagang mas inaano ko po yung pagiging reporter para mas dumating yung punto na maging isang broadcaster na ako. Mas mayroon na akong experience po. Anong pwede mong mapayo sa mga taong katulad mo na maraming pasanin, na maraming binubuhat sa buhay? Pamilya, mga lolo at lola, may sariling pamilya, may iba pa. Gusto ko lang sabihin sa kanila na sa hirap ng buhay talagang hindi mo rin namang mapipili yung ibang tao gumawa ng tama. Pero gusto ko lang sabihin sa mga katulad kong lumalaban ng patas at patuloy na nangangarap sa buhay. Ituloy nyo lang ginagawa nyo hanggat tama, sipag at tiyaga lang po. Hindi mo kailangan gumawa ng masama para kumita ng pera sa malinis na paraan. Enjoy mo lang yung ginagawa mo at maging masaya ka lang at tiwala sa sarili. Sabi nga nila, basta may sipag at tiyaga ka, si Lord na po ang bahala sa kahit na araw-araw, literal, na mabigat yung binubuhat mo. Yes. Pero nakikita ko yung disposition mo, masayahin, positive, di ba? Kasi kung magiging negative tayo sa buhay, kung isipin natin yung problema, Tama mas lalo yun, lang tayo ma-stress at lalo tayo mahirapan At sa ikaw, buhay. parte ka ng Gen Z. Yes. Diba? Alam mo, ang sinasabi ng iba, yung mga Gen Z, laging nagko-complain sa Facebook. Opo. Diba? Laging, ang napupuna parati yung masama, hindi yung maganda sa buhay. Pero nakikita ko sa'yo,
Kahit na Po. Hindi ko talaga iniisip mahirap yung ang mga... buhay, positive ka. Oo, hindi ko iniisip yung mga negative comment pa. Kasi marami nagda-down sa akin. Sabi ko, I'm not listening to them, just keep going. Pinapakita ko pa rin sa kanila kung ano yung dapat at kung ano yung tama. Time out muna. Marami pang kwento with Boy Buhat. Stay with us. Wala nang tuition fee sa mga public universities and colleges natin. 3 dahilan kaya maraming tayong mga batang nagiging out-of-school youth. Number 1, sa financial. Number 2 is, iba nagkukwit dahil nga nagtatrabaho sila sa, let's say, may sari-sari store sila. Mga anak ng mga magsasaka, nagtatrabaho sa kanilang mga fields. Third is, mataas yung problema natin dito ng teenage pregnancies. Nung congressman ako noong 2015, final namin yung pinaka-first version ng Free Higher Education Law. Dahil nakita namin ito talaga ang pinaka-epektibong paraan na maiangat natin sa kahirapan ng ating mga kababayan. In 2017, na-approve to. Noong 2018, nagkaroon na siya ng funding. Marami ring mga banta na dahil malaki yung pondo na kakailanganin, tatanggalin yung batas. Kaya ito naman yung aking pinaglalaban na manatili yung batas at dagdagan pa yung pondo para mas marami tayong mga estudyanteng matulungan. Tara, tuloy natin ang kwentuhan with Boy Buhat. Christian, ikwento mo naman sa amin paano ka na-discover bilang isang reporter. Kasi nakita ko, ako personally, nakita ko nag-trending ka. No? So, Yes po. paano naman nangyari yun? Yun nga po, isang normal na araw lang para sa akin, isang batang nagbubuhat-buhat lang, nag-iipon ng pera para sa makapagpadala sa pamilya. So nagbubuhat-buhat lang ako noon, hindi nakita ko si Kuya Jesse, yung reporter ng ABS-CBN. Yun nga po nakita ko, sabi ko, opportunity ko to sa buhay, matagal ko na pangarap, in-open ko ulit. Kasi talagang nakahanga ako kay Jesse. Idol na idol ko siya, napakagaling niya may pag-communicate, may pag-usap sa ibang tao. So pinag-aralan ko yung mga almost 1 hour to 2 hour ko silang sinundan habang nag-report siya sa mga tao. Hindi ka nagbubuhat nun, sinundan mo lang. Tapos nung pagdaan nung hapon, nagbubuhat-buhat na ako ulit. Pero nung pagdating nung gabi, talagang sobrang thankful ako kay God. Dahil yung last na buhat ko, which is yung mga box, nakita ko siya sa may kanto ng Ilaya. Nag-live sila ng broadcast. So nakita ko na hindi na sila busy, wala na siyang kinakausap na tao. Sabi ko sa sarili ko, uy, opportunity ko na to, pwede ko na masabi ko anong gusto kong gawin sa buhay. So lumapit po ako sa reporter, sabi ko, kuya, pwede ko mahiram yung mic nyo para mag-picture po kayo, makapag-video habang yung hawak yung mic. Biglang sabi ni Kuya Jesse sa akin, what if hindi ka na lang mag-report? Ipakita mo kung ano yung nangyayari sa kapaligiran. Sabihin mo kung ano yung nakikita mo. So nag-report ka that time kung anong nalalaman mo sa Divisoria? Yes po, that time talagang kinakabahan din ako dahil that time kasi yung mga tao talagang nagugulat sila kasi may musmus na bata. Mag-report on the spot. So dumami talaga yung tao na nakabibideo pa po sa akin kasi nung si Kuya Jesse, wala naman po masyadong nag-video. So nung ako na nag-report, dumami na yung tao. Kaya talagang kinabahan ako. Talagang mas ginawa ko na lang kung ano yung dapat na nakikita ko. Ano naman nagbago sa buhay mo nung nag-trending ka, sumikat ka ngayon? Nakilala ka nga namin. No? So ano naman nagbago sa buhay mo? Nagbago sa buhay ko siguro mas nakilala ko na mas paano makilala yung sarili ko na tama yung gawin mo, ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo sa buhay hanggat may pangarap ka, tiwala sa sarili. Na-feel mo ba na sumikat ka? Yes po, di ko rin po talaga akalain na mag-viral yun and then next day talaga nag-viral ako. Marami ba nakakakilala ngayon sa'yo? Maraming noon po. Marami na nakakilala ngayon. Pagpunta ko ng Divisoria, may nagkapa-picture. So nagkapa-picture naman po ako. Tuwa din talaga ako dati na gusto ko rin talaga maging isang sikat na vlogger. So parang pagiging reporter, parang isang sikat na rin po ako. Reporter and vlogger, yan ang ano mo. Okay yun. Ako nakikita ko na magandang career yun. Yes po. Ano naman sabi ng pamilya mo? Anong reaction ng family mo? Yung- Tungkol dito sa pagiging sikat mo? Actually, hindi po talaga agad dumating sa kanila kasi dumating po muna sa ate ko, sa kapatid ko. So sinabi nila kinalat nila sa mama at lola ko na, si Christian to, nag-reporter na. So sabi nila, ang galing-galing mo, ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo, maging inspirasyon ka sa ibang kabataan na tama yung ginagawa at lumalaban ng patas. So pati po yung mama ko, naiyak nga po na hindi niya akalain na darating ako sa Nakita punto nila. na mag-viral. Pero nakita nila itong mga reporting mo Opo, tsaka yung nakita mga po. ibang activities mo. Opo. Natuwa naman sila. Ngayon, itong nagdaang Pasko, naintindihan ko, umuwi ka to see your partner. Yes Tama ba? po. Tsaka may baby mo, meron ka ng ilang taon na yung baby? Mag-10 months na po. 10 months na. Ngayon, No? Bata ka pa, January may baby ka na. Yes, No, po. 20 years old ka, yung partner mo is ilang taon? 18 na po. 18 Kaka-18 years old. pa lang. Kaka-18 pa lang. Tapos meron na kayong baby na 10 months. Yes po, sir. Na 10 months. Ano naman ang naramdaman mo nung umuwi ka, nakasama mo sila? Ano ba ang kwento mo naman yung kumusta yung Pasko ninyo kasama itong mga
kasama itong pamilya mo? Para sa akin talaga nung Burman, sinulit ko talaga yung pagbubuhat, makaipon ng pera, makaipon ng income para sa Pasko. So nung nag-viral nga ako, talagang sunod-sunod yung mga tumulong sa akin. Talagang magbubuhat ako, talagang dumadami rin. So talagang mga 23 po yata ako umuwi. Talagang sinulit ko na madikit na sa Pasko. Kasi sayang naman yung opportunity na mas marami So nakakalala sa nag-ipon akin. ka muna, nagbuhat ka Nag-ipon po muna. talaga muna ako para makapaganda sa Pasko. No, pag-uwi ko sa Pasko sa Nueva Ecija, simple lang naman po yung Pasko. Buong pamilya kasama, simpleng handaan, mamalaga masarap Kasama po. pamilya niya. Kasama ko po yung pamilya po niya. Oo. So doon po kayo nagpasko, naglibot-libot po sa Pailaw kasi sa lugar po nila talagang tahimik lang. So kung di ka punta sa mga gandang lugar, hindi ka masyado makakita ng magandang Ikaw ba tanawin. ay tanggap na ng pamilya niya? Tanggap naman po ako, sobrang thankful ako dahil natanggap nila ako tapos nakikita nila na nagsusumikap ako para sa pamilya ko po. At paano mo ipinapakita sa kanila na nagsusumikap ka? Pinapakita ko siguro yung pagtulong ko rin po sa kanila. Nagbibigay ka ng tumutulong tulong. ko na gano'n, pagkain, gano'n, kung ano yung ibigay po sa kanila regalo. So anong Pakikisama. kaya mo, Ibibigay ko po. binibigay mo sa... Opo, pero pag hindi ko naman kaya, hindi ko na kaya maibigay, sinasabi ko naman po agad sa partner ko. Itong kasikatan mo, maituturing mo ba pinakamalaking panalo sa buhay mo? Yes po, sobrang laki panalo nito dahil dati pangarap ko lang to sa buhay na hindi ko alam na matutupad pa pala, nakakala ko hanggang pangarap na lang. Dito ko rin nasabi sa sarili ko na hanggat may tiwala ka sa sarili mo, ituloy-tuloy mo lang para sa pangarap. Sipag at syaga lang. Ngayon na sumikat ka, nagbukas na itong pinto na ito para sa'yo, di ba? Ano naman ang gagawin mo para maipagpatuloy itong bagong career o Yes bagong po. oportunidad na nagbukas para sa'yo? Marami din po nagsasabi sa akin sa tao na mag-aral ako ulit and then magtayo ka ng business. So naisip ko mag-business po habang nag-aaral para kahit na nag-aaral ako, may tumatakbong business, may tumatakbo na income para sa Well, pamilya ko. importante yung pag-aaral, no? Yes po, Dahil kailangan talagang di po nasabi ako mo, pangarap. hindi ka pa nagtapos ng high school Yes po. at college at nakita ko na may pangarap ka maging reporter or maging vlogger, importante pa rin edukasyon. Diploma. Yes po, Oo, sir. kasi edukasyon yun na magdadala sa'yo habang buhay. Yes po. Iyan ba ay isang bagay na gusto mong matupad yung pag-aaral? Siguro din po, kailangan ko rin po matupad yun dahil hindi po ako magiging reporter siguro kung hindi ko po matapos yung pag-aaral ko. Dati po hindi talaga kasi talaga nahirapan po makapagtapos dahil nga po sa hirap ng buhay po. So paano mo Siguro binabalanse ngayon yung pagbubuhat tsaka pag-aaral? Tsaka yeah, po yung- magiging ama? Pero sabi po sa akin, ng iba siguro kahit mag-business na lang daw po ako habang nag-aaral. Pero pag may time, baka pwede po magbubuhat-buhat. So, as of now kasi talagang nag-business ako kaya nagbubuhat-buhat po ako sa Divisoria para makapag-ipon pa para sa darating na March 28. Anong kasi business ba naiisip mo? Meron ka na ba naisip? Siomay pa po. Pero hindi ko pa po kasi alam kung Siomay. paano. May puhunan na po kasi ako kasi wala pa po yung cart. Wala pa po. Pero may puhunan na po. Ay, may puhunan ka na. So, Oo, dapat nasa- palaguin mo yung puhunan mo. Hindi ko po siya kasi alam. Parang yung pagbubuhat mo rin kasi hindi mo alam kung paano ka magsimula. Parang bumalik ka sa pagkikindri kasi mag-business ka po, di ba? Kailangan mo pag-aralan yung bagay, kailangan mong simulan. Kasi hindi mo malaman kung hindi mo masisimulan po. Ano naman ang pangarap mo para sa sarili mong pamilya? Pangarap ko sa sarili kong pamilya magkaroon ng maayos na buhay, maayos na bahay po para sa kanila. Okay na po para sa So, akin yun na ang- nakikita yun ko ang na goal nagiging mo. maayos po sila. Naintindihan ko na ang nanay mo ay isang OFW, Yes po. no, sa Middle East. Yes po. Ano naman ang mensahe mo para sa kanya? Minsan yung kay mama, sana mag-iingat ka dyan palagi. Mag-iingat ka palagi dyan, miss na miss ka na namin. Gagawin ko tong ginagawa ko, mas umangat pa sa pag-vlog yung ginagawa ko para mas kumita pa ng pera at makatulong sa ibang tao. At syempre para makauwi ka na po at hindi ka na mahirapan pa may pagsapalaran sa hirap ng buhay. Tama, dahil nandoon siya hindi naman para sa Opo. sarili niya, para sa iyo rin yun eh. Opo. Actually, first year lang po ngayong year, di po namin siya nakasama. Oo nga. Oo, kasi nga nandun siya, nag-iipon. Gipon po para sa Anong trabaho niya doon? OFW po, domestic helper po. Domestic Sa bahay. helper siya. Tapos, I'm sure lahat ng kanyang kinikita para sa Pinapadala. inyo. No? Pinapadala Gusto ko para po sa kapatid. inyo yun. Para meron kayong panggastos, Panggastos may po. income. Yes Diba? po. At kaya ako, nagpapasalamat rin ako sa lahat ng mga OFWs natin. Lalo na sa Middle East. Yes Ako pag po, sir. pumupunta ako sa Middle East, talagang sinasadya ko yung embassy natin. Kinakausap ko yung mga OFWs natin. Kasi alam ko Yes yung po, hirap sir. ng OFWs Yes natin po, eh. sobrang hirap po talaga. Oh, lalo na doon, sa parte yun, Opo. ibang kultura yun. Yung Muslim. I'm sure, naririnig mo naman yung nangyayari, di Yes ba? po, sir. Will. So, kaya talagang
ano yun, parang nakikipagsapalaran Yes talaga po, sila sa hirap para ng buhay. para makasurvive. makapagpadala ng pera. Kaya malaki ang aking utang na loob para sa mga OFWs natin. Ano naman mapapayo mo sa mga taong katulad mo na maraming binubuhat sa buhay? Ano naman mapapayo mo? Lalo na ikaw, napakabata mo pa, 20 years old. Sa totoo Yes po. lang, batang-bata pa yon, no? Ano naman mapapayo mo? Pero sa mga taong maraming pasanin sa buhay. Gusto ko lang sabihin na gaano man kabigat, gaano man kahirap pag yung binubuhat, di ka nag-iisa. Sabay tayo, gagaan ang lahat. Ako po si Christian T, patrol ng Pilipino, Divisoria. Ibig sabihin, tuloy-tuloy lang, may magbubukas rin ng oportunidad, Opo, di ba? sipag lang, tiwala sa sarili. Oo. Pero dapat mag-aral ka rin, ha? Yes Christian, po. dahil yung mga pangarap mo, nakita ko, magaganda. Hindi yan automatic na magiging matagumpay Morgan. kung hindi ka Kikilos. kikilos, Hindi correct. ka Lalo na gagawin. mag-aral. Yes diba? po. Christian, sa lahat ng mga dumating sa buhay mo, no? Ano ba yung pinakamalaking aral na natutunan mo? Natutunan ko na magtiwala sa sarili at ipagpatuloy mo yung ginagawa mo na hanggat tama, lumabang ka ng patas at kumita ng pera sa malinis na paraan. Na maayos na patas, Maayos, no? patas. Meron ba dumating sa buhay mo na kumita ka ng hindi maayos? Pumasok ba yun? Kasi may mga ibang tao, di ba? Yun po, sa Napapasok sobrang sa hirap ganyan, talaga ng nagbebenta buhay. ng drugs. Marami pong gumagawa ng masama sa hirap ng buhay. I'm sure marami kang nakikilam. May iba, nagbebenta ng drugs. Yung iba, Oo. nagnanakaw. Iba, snatcher. Di ba? Lalo na sa ibang mga lugar natin na Manila. alam na natin, di ba? Hindi ko nga rin po alam kung ba't lumaki ako na hindi naman masyadong sa buhay, pero lumaki ako na maayos, pinalaki ng magulang. Saan mo naman nakuha yon? Sino naman ang pwede mong pasalamatan at lumaki ka Ang ng magulang maayos? ko po siguro kasi kahit na hindi kami kumpleto, hindi kami buo. So natutunan ko na pinalaki niya po ako na maayos. Nanay mo? Lumaban ng patas po sa amon ng buhay. Na Nanay kahit, at tatay mo? opo, kahit na mahirap kami, kailangan pa rin gumawa ng tama at umintindi at umunawa sa ibang Ano tao. bang leksyon na itinuturo sa iyo ng magulang mo? Huwag ka gagawa ng masama at gumamit ka ng po at opo sa ibang tao. Disiplina. Kahit mahirap ang buhay. Yes po, kahit kahirap ang buhay, kailangan pa rin makitungo at makisama sa ibang tao. Yan ang ano. Kasi ikaw mahirap ang buhay, pero ang nasa isip mo wag gumawa ng masama. Yes po. Kasi Yung mga pinalaki mo nasa talaga. flood control, mayayaman na, gumagawa pa ng masama. Kasi pinalaki diba? mo talaga ako ng mama ko na sinasabi nila lagi sa amin, huwag kang gagawa ng masama, huwag kang magnanakaw, gusto mo bang makulong habang buhay, hindi mo kami makikita. So Dapat talagang ngayon na sa flood lumaki sa isip control, ko. ikulong yun. Yung mga loko-loko yun, diba? Opo. So lumaki sa isip ko na huwag kang gagawa ng masama at lumabang ka ng Kaya pato. pag tinitignan kita, yun yung mga nakukuha kong aral na kahit mahirap ang buhay, Tuloy dapat lang. kumita ng dangal, ng maayos, di ba? Sa paraan. Sa tagabuhat ka nga, di ba? Opo. Ngayon na nakita ko sa murang edad, alam mo, sa totoo lang, ako, dahil lumaki ako dito sa Valenzuela sa loob Yes ng po, sir. aming pabrika, maaga rin ako nagtrabaho, 13 years old, Nagulat sa nagtatrabaho realidad. na ako. Alam mo kung anong unang trabaho ko? Ito, hindi ako nagbibiro, katulad mo, kargador. Yes, po, sir. Nagbubuhat ako ng mga produkto namin. Kaya yung magulang ko kasi, ayaw ko ipatrabaho sa opisina. Gusto nila sa pinakamahirap na trabaho. Para So, talagang ginawa akong kargador. Nung 14 ako, sa factory, sa bodega pa rin, nag-empake ako ng mga produkto. Nung 15, na-promote na ako, collector na ako ng mga, diba, pag may bumibili, may Yes, collector sir. diba? Yes po, So, opo. kailangan mangolekta ka ng bayad. Bayad diba? po. Hanggang tumaas at tumaas na ako. So, nag-umpisa rin ako sa katulad mo, sa bodega. Hindi ako nag-umpisa sa aircon, kundi sa Yes po, bodega sir. rin. Kaya ikaw, but sa 20, of course sa akin, summer job yun sa'yo, ginagawa mo yun araw-araw. Ano naman yung mga, para sa'yo, na marami ng dinaanan sa murang edad, ano ang ibig sabihin sa'yo ng panalo? Panalo sa buhay siguro yung disiplina sa buhay at pakikipagtungo at lumalaban ng patas sa buhay. Panalo na yun. Kasi yung pagiging mabuti mong tao, hindi makukuha ng ibang tao, kundi ikaw lang din mismo ang magdadala nito hanggang sa pagtanda mo po. Sana naririnig tayo ng mga politiko dahil nakakagalit. So, totoo lang, ako Opo. nagagalit ako pag naririnig ko yung kwento mo tapos kukumpara natin sa iba. Opo. Lalo na yung mga nepo babies. Alam mo ba yung nepo babies? Naririnig mo ba yun?
Yung mga anak ng mga politiko na galing naman sa nakaw pala yung pera nila. Opo. Tapos bili ng Louis Vuitton o ano-ano. Diba? Ikaw, kargador ka. Yun nga din po yung mas lalo kong mas ginagalingan sa buhay sa pagbubuhat dahil marami ako nakikita sa mga divisorya, maraming mga bata maliliit pa lang lumalaban ng patas dumidiskarte. May nakikita kasi ako mga bata, titinda po sila ng ampaw. So sinasabi ko sa buhay ko na galingan ko to palagi para mas lumaki po ako, mas makilala ko sila na mas makatulong din ako sa kanila pagdating ng Ilan araw. taon ka ba nag-umpisa maging Actually, siguro tagabuhat? siguro 13 din po. 13 din, maaga rin. Mag 6 years na rin po ako nagbubuhat-buhat pero pahinto-hinto rin po kasi may marami rin Tsaka ako nag-aaral sa ka. buhay. Diba? Opo. Nag-aaral ka. Pero ang payo ko sa'yo, bilang iyong kuya, bumalik ka sa pag-aaral. Yes po. Tapusin mo, pwede ka mag-ALS. Batas na ngayon ng ALS. Tapos pwede kang pumasok ng college dahil libre naman ngayon ng college. Yes po. At i-pursue mo yung pangarap mo. No? Maging reporter or maging Business. broadcaster or maging businessman. Pero importante kasi may pundasyon yung Yes, pag-aaral No? So, yun ang payo ko sa'yo. So, Christian, maraming salamat sa pagpunta mo dito sa you For po, the Sir Win. Win. Sobrang laking karangalan na makasama at Kung makausap kailangan mo kayo sa ng ganitong payo ko, podcast po. libre, bibigyan kita ng payo. Hindi ko masasabi na successful ako, pero at least marami na rin akong dinaanan sa Yes buhay. po, Sir Win. Maraming Maraming salamat. salamat. Thank you. Thank you po. Not every viral story is about fame. Some are about faith, courage, and new beginnings. From buhat to breakthrough. From struggle to story. From trending to trusting one's courage and confidence. Minsan, binibigyan tayo ng buhay ng isang pambihirang sandali. Hindi lang para mapansin, kundi para mabigyan ng pagkakataong magsimula muli. At kapag pinili mong lumaban para sa pamilya at sa pangarap, that alone is already for the win. O huwag kalimutan, mag-like, share, and subscribe sa ating podcast. Ako po si Win Gatchalian at sa bawat pagsubok sa buhay, lagi niyo pong tandaan, manalig ka, laban lang for the win.